Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, January 9, 2025. Ako si Paul Hanson at ito ang Balitang A to Z. Gitgitan, tulakan at balyahan sa traslasyon. Babaeng deboto nabalian ng buto matapos umakyat at mahulog mula sa andas ng poon. Mahigit 100 sugatan. 3 araw bago ang official election period, 38 areas of concern na may banta ng karahasan, tinukoy ng COMELEC. Dagdag pasahe sa LRT1, hirit ng Light Rail Corporation. May nanahimik, naman akong sinasagot. Ito na po yun. Ito na po yung reaksyon ko. Reklamong cyber libel inihain ng TV host at aktor na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Wildfire sa California umabot na sa Hollywood Hills. 5 ang patay. At sa balitang showbiz, Coco Martin at iba pang celebrities nakiisa sa pista ng Poong Nazareno. Magandang gabi, ang ating top story kabilang ang isang 19 anyos na babaeng deboto sa mga nabalian ng buto sa traslasyon kaninang umaga matapos umakyat at mahulog mula sa andas ng imahen ng Poong Nazareno. Mahigit 100 iba pa ang sugatan dahil sa matinding siksikan, tulakan at balyahan sa prosesyon. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Mahigpit ang bilin ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga deboto sa unang araw ng pista ng itim na Nazareno ngayong Huwebes. Ito ang wag na wag aakyatin ng andas ng poon para maiwasan ng aksidente. Pero hindi naging sapat ang mga paalala. Isang 19 anyos na babaeng deboto ang nabalian ng kanang balikat. Umakyat po siya sa andas. Hindi naman po siya doon nasaktan. Nung pong pababa siya, nawalan din ng panimbang. Sabay po sila, nahila po ang kanyang balikat at sabay po napailalim sila. Sinubukan ng Balitang A to Z na ma-interview ang naaksidenteng deboto pero hindi siya nagpaunlak. Ayon kay Manila City Mayor Honey Lacuna, sadyang binago na nga ang forma ng andas para hindi na ito akyatin ng mga deboto. Kung dati ay hugis kahon ito, ngayon ay ginawa na itong may padulas. Actually, yun pong ginawang mga ilang minor na pagbabago ng andas ay para ho talaga ma-discourage yung atin pong mga deboto ng pag-akyat at pagbaba po ng andas. Every year may naitatala naman po tayong nadidisgrasya kahit ano po ang estilo nung atin pong andas na inilalabas. Nakapagtala ng mahigit 100 injuries ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office mula sa mahigit 2 milyong mga debotong dumagsa para sa pista. Dito po banda sa taas. Tapos tinulak lang po ako ng malaking tao. Tapos nagbalikat na po, napaangat na po yung ano ko. Aray, napaangat na po yung balikat ko. Kaya hindi ko alam kung ano nang mayari. Bagamat Gusto ho natin talaga itong intindihin, ay hindi naman ho kami nagkulang, napaalalahanan sila. Ayon sa Manila City LGU, mahirap talagang pigilan ang paniniwala at damdamin ng mga deboto ng Poong Nazareno. Base po kanilang kaalaman, kailangan makahawak at makapahid sila mismo doon sa salamin ng andas. It's very unfortunate na meron po tayong mga deboto na siguro sa sidhi po ng kanila pong mga emosyon, hindi na ho talaga nila napigilan na talagang sumampa pa rin sa andas. Ayon sa medical volunteers, gaya ng mga nagdaang taon, karamihan sa kanilang mga pasyente ay mga debotong nasugatan, nagalusan at nahirapang huminga dahil sa siksikan at balyahan sa prosesyon ng imahen ng Poong Nazareno. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananalig at debosyon sa Poong Nazareno ngayong Huwebes. Hinikayat ng Pangulo ang libo-libong deboto na tingnan ang pista ng Nazareno bilang inspirasyon sa pangangalaga sa kapwa. Anya, maging daan sana ito sa pagpapatibay pa ng kanilang pananampalataya para sa mas mabuting hinaharap.
Posibleng tumaas ng halos 5 piso ang minimum na pamasahe sa LRT1 kung maaprubahan ang petisyon ng contractor nito. Dedesisyonan nito ng Department of Transportation sa loob ng 1 buwan. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ito'y para sa upgrades sa LRT1 system. Pero ang ilang commuters, tutol sa anumang dagdag pasahe. May balitang A to Z si Ace Cruz. Wala pa man sa kalagitnaan ng unang buwan ng 2025, kaliwat kanan na ang mga taas presyo mula pagkain, utilities at SSS contribution. Pero hahabol pa rito ang kontraktor ng LRT, ang Light Rail Manila Corporation o LRMC na umihirit ng dagdag pasahe. And to be able to build the complete extension, we really need the support of the government. Mula sa kasalukuyang 13 pesos and 29 centavos na minimum na pamasahe, gusto nilang itaas ito sa 18 pesos and 15 centavos. Habang dagdag na halos 50 centimos naman sa distance fare o yung singil sa commuter sa bawat istasyon. Kung maaprubahan ito, posibleng lumobo sa 60 pesos ang maximum fare sa end-to-end trip mula sa kasalukuyang 45 pesos lang. Bagay na kinalungkot ng ilang commuter. Malaking bagay yun kasi siyempre masisip mo pa yung idadagdag nila eh. Dagdag ulit sa pamasahe, pabalik. Pamasahe ko din po yung 30 pesos papunta dito ng Pasay. Kasi galing pa po ako ng Taguig. So, pagbalikan ko, pag pinag-plus ko po silang lahat, nasa 110 na po. So, 40 na lang po matitira sa akin para sa pagkain ko. Huwebes ng umaga isinagawa ang public consultation ng Department of Transportation o DOTR. Gate ng LRMC, mula nang humirit sila ng dagdag pasahe ng 2016 hanggang 2024, 2.17 billion pesos na ang fare deficit nila matapos na hindi aprubahan ng buo ang dating mga petisyon. Sangayon sa concession agreement, pinapayagang magtaas ng pasahe kada 2 taon ng hanggang 5%. 2023 nang huling payagan ng gobyerno ang fare adjustment sa LRT1. We are obliged and we committed to infuse capital to improve the system, build the Cavite extension, and in return, of course, it's either a fare increase or if the fare increase is not granted, then the government should support or pay for the difference. As you know, parang there are claims, no, by LRMC, so it's something that the DOTR is studying now on how we will proceed. Sigaw ng mga militanteng grupo, sa halip na unahin ang kita, dapat unahin ang serbisyo sa publiko. At hindi dapat payagan yung pagtaas ng pamasahe dahil mabibigatan po yung dating naghihirap na pinakamarami nating mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan natin, imbis na magbigay ng serbisyo sa mamamayan, nagiging pasakit pa siya. Pero para sa grupo ng Commuter Safety and Protection, marapat na timbangin muna ang hirit ng LRMC lalo na kung makakapekto ito sa kanilang serbisyo sa commuter. What will be the impact in our lives should the LRT no longer be able to do its job? It has to be carefully examined. We will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, you know. Sakaling maaprubahan ang petisyon, posibleng bago matapos ang Marso o sa Abril na may patupad ang taas pasahe sa LRT1. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sisimulan na ng gobyerno ngayong 2025 ang privatization ng EDSA Busway ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Sinabi ni Bautista na inihahanda na ang terms of reference para sa proyekto na target nilang tapusin sa unang bahagi ng susunod na taon. Kasama sa mga plano ay ang pagkakaroon ng isang klase ng bus na i-operate ng private sector. Plano ring magkaroon ng electronic bus schedules at mobile app katulad sa ibang bansa para sa convenience ng mga pasahero. Ipapabid din po natin to, no? So private sector ang magpo-provide ng mga sasakyan, no? Sila rin ang mag-ooperate, no? Para kasi maganda sana kung isang klaseng bus lang yung nag-ooperate dito, no? Para uniform, no?
Formal nang naghain ng reklamong cyber libel ang TV host at aktor na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng kontrobersyal na teaser ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na inilabas kamakailan. Sa teaser video, tahasan at diretsahang binanggit ang pangalan ni Soto na umano'y gumahasa sa yumaong aktres na si Paloma noong dekada 80. Banat naman ni Yap, malayang magsampa ng reklamo ang kahit na sino. 19 counts of cyber libel ang inihaing reklamo ni Soto laban sa direktor, hiling na moral damages na 20 million pesos at exemplary damages na 15 million pesos. Marami pong nagtatanong kung ano pong reaksyon ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik, naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. And they are popular. Humakot ng 5 nominasyon sa 2025 Screen Actors Guild Awards ang hit musical film na Wicked nina Ariana Grande at Cynthia Erivo. Kabilang rito ang outstanding performance by a cast in a film. Nominated din sa Best Actress Award si Erivo na gumanap bilang Elphaba. Nagdiriwang din ang Arianators o fans ni Grande. Nasungkit na kasi ang unang SAG nomination sa Best Supporting Actress category sa kanyang papel na Galinda. Nominado naman sa Best Supporting Actor category si Jonathan Bailey para sa pagganap bilang Prince Fiero. Inaabangan ng fans ang magiging resulta ng SAG Awards dahil maaari itong maging preview sa Oscar Awards. Susunod, aktres at komedyanteng si Rufa May Quinto nakapagpiyansa sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. At patuloy na wildfire sa California, USA, 5 kumpirmadong patay. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Matapos magpalipas ng gabi sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, pasamantalang nakalaya ang aktres na si Rufa May Quinto ngayong Huwebes matapos payagan ng Pasay City Regional Trial Court na makapagpiyansa siya. Umabot sa mahigit 1.7 million pesos ang binayarang bail ni Quinto para sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay ito ng mga kasong isinampa ng mga investor laban sa skincare company na Dermacare kung saan isa si Quinto sa mga endorser. Nagpasalamat ang aktres sa kanyang legal team, pamilya at mga kaibigan sa lahat ng suporta. Samantala, ipinagpaliban naman ng korte ang pagbasa ng sakdal kay Nery Naig Miranda, kapwa-akusado at Dermacare endorser ni Quinto dahil sa mga nakabinbin pang mosyon. Patuloy nagiit ng 2 akusado, wala silang kinalaman sa mga kaso. Tatlong araw bago ang pagsisimula ng official election period, tinukoy na ng Commission on Elections ang 38 areas of concern sa ilalim ng red category o yung mga lugar na may banta ng karahasan mula sa armed groups. May balitang A to Z si Kim Salinas. Opisyal nang binuksan ng Philippine National Police at Commission on Elections ang National Election Monitoring Action Center o NEMAC sa Campo Crame. Dito babantayan ang lahat ng aktibidad sa nalalapit na midterm elections. This is a super election year. The COMELEC is prepared. The PNP is prepared. The AFP is prepared. Coast Guard and other law enforcement authorities. Tinukoy ng COMELEC ang 38 areas of concern sa ilalim ng red category. 32 rito ay sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM at ang iba ay sa Cagayan Valley at Bicol Region.
Ito ang mga lugar kung saan may banta ng private armed groups at nakapagtala ng election incident sa nagdaang 2 halalan. We're talking for additional forces po na dadalhin po namin dun sa barn. Yun po yung kasi actually konti rin talaga yung police namin doon eh. So we will be adjusting but we will be asking more from the military. Na kaming mag-augment ng mga tropa doon. Not only because of the election, but of course we are assisting the government in the normalization process. Nagbabala naman si COMELEC Chairman George Garcia sa mga maghahasik ng kaguluhan sa darating na halalan. Sa lahat ng mananakot at gagawa ng krimen at karahasan sa lahat ng botante natin, sa lahat ng mga election officials namin lalo sa field, at sa lahat ng electoral board members, we will make your lives difficult. Iginiit ng mga otoridad ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban at checkpoint sa pagsisimula ng election period ngayong linggo, January 12. We were very strict in the implementation of the gun ban. No? Marami pong nagalit sa amin dahil maski yung mga security ng mga governors, security ng mga mayors, kinunan namin ang mga baril. Basta't nakita namin na nakalabas yung mga baril nila, kino-confiscate namin. No? At sabi namin, ibabalik namin ito after elections. But makakasigurado po kayo, it will be a better and peaceful election. Ayon sa PNP, nagdagdag na ng mga CCTV sa iba't ibang lugar at nag-deploy rin ng body camera para sa mga pulis para sa pagmomonitor sa mga aktibidad ngayong official election period. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinikayat ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang COMELEC na bawiin ang pag-exempt ng ayuda program sa election ban, kabilang ang kontrobersyal na ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Anya dapat na ipagbawal ang pamamahagi ng ayuda sa panahon ng halalan. Binatikos ng senador ang ilang kandidato na ginagamit umano ang mga programang ito sa pamumulitika. Ani de la Rosa, malaki ang epekto ng perang tulong sa halagang 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos at posibleng makaimpluwensya sa mga boto. Ako I'm not anti-poor. Ang recipient nito ay yung mga mahirap talaga. Pero pagdating na to the point na magagamit ito sa election, then dapat COMELEC should be prudent enough to decide na ibawal ito talaga. Ibawal dapat talaga. Kasi malaki epekto ito sa isang ordinaryong tao na hirap makabili ng 1 kilong bigas. Pag mabigyan ka ng 3,000, 4,000, 5,000, malaking bagay na ito. At iisipin mo talaga kung sino yung politiko na nagbigay nito, most likely, it will influence your decision. Lima na ang kumpirmadong patay sa nagpapatuloy na wildfires sa California, USA. Sa Los Angeles, nasa 17,000 ektarya na ang natupok. Ito na ang pinaka-mapaminsalang wildfire sa lugar. Libo-libong residente na ang pinalikas. Patuloy naman ang pagdedeploy ng gobyerno ng libo-libong mga bumbero para sa pag-apula sa wildfire. The legendary OPM band Eraserheads is coming, pero ngayon sa mga sinihan naman. Ito ang much-awaited documentary na Eraserheads Combo on the Run na ipalalabas sa March 21 hanggang 23. Sa likod ng hit songs na kinagiliwan ng fans, mapapanood naman ngayon ang mga pagsubok at tagumpay na hinarap ng E-Heads para maging isa sa mga pinakamalaking banda sa bansa. Tampok din sa documentary ang historic reunion concert ng banda noong 2022. Sa E-Heads fans, mag-ready na sa showing sa Marso. Sa aming pagbabalik, sa Balitang Showbiz, Coco Martin at iba pang celebrities, nakiisa sa pista ng Poong Nazareno. Manatiling nakatutok, ito ang Balitang A to Z. Spotted ang ilang kilalang personalidad sa mundo ng showbiz sa
sa pista ng Nazareno sa Quiapo, Maynila para magbigay-pugay rin sa poon. Nanguna riyan si Primetime King Coco Martin na taon-taon ang debosyon. May balitang A to Z Showbiz si Lane Garcia. Walang hanggang pasasalamat, mahal na poong Jesus Nazareno. Yan ang mensahe ni FPJ's Batang Quiapo lead actor at director Coco Martin sa pagdiriwang ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila ngayong Huwebes, January 9. Sa Instagram, ibinahagi ni Coco ang larawan niyang nananalangin kasama ang imahe ng Nazareno. Makikita rin sa hiwalay na post ang presensya ng mga kasamahan niyang artista gaya ni Dimples Romana, Makoy De Leon, Rojon Cruz at Dayan Medina habang dumalo sila sa Misa Mayor para sa poon. Matagal ng deboto si Coco at naging panata na niya ang pagsama sa kapistahan na namana pa raw niya sa kanyang lola. Noong 2007, nagkaroon siya ng pagkakataon na mahawakan ang mukha ng Nazareno sa gitna ng traslasyon. Samantala, nag-post din si Makoy De Leon ng larawan sa IG kung saan sinabi niya, "Muli ako'y nagpapasalamat sa iyo." Patuloy rin ang pagpapakita ng debosyon ng singer na si Angeline Quinto. Makikita sa kanyang IG story ang paghawak sa kamay ng Nazareno. Si Angeline, na kilalang deboto, ay ikinasal pa sa Quiapo Church noong April 2024. Viva Jesus Nazareno! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa political at spiritual leader na si Mahatma Gandhi. Para sa kanya, ang tapat na pagsunod sa katotohanan ang tanging adhikain ng ating buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!